Implementation of environmental laws in Lumban, Laguna. According to Sir Jason, may sunod silang ordinansa na ini-implement nila sa bawat barangay at school sa Lumban, which is yung Ecological Solid Waste Management or the RA 9003. Nung in-implement nila ito, nagsimula muna silang mag-orient para ma-enforce sa mga tao. Pero hindi raw po maiwasan yung mga taong hindi sumusunod sa ibinataw na ordinansa, kaya mas lalo silang hinihikayat ang mga tao. So, nag-conduct sila ng seminars and talks para mas maging aware at disiplinado lalo ang mga mamamayan ng Lumban. Ang mga lumalamag ay pinapatawan nila ng multa. Next is the municipal ordinances related to environmental management. So dito, maipinapatupad ang Menro Lumban na bawal ang plastic. Kaso, ito ay way back 2017 pa kaya hindi na rin nasusunod sa kasalukuyan. So yung pagpapatupad nito ay very challenging na kasi yung mga barangay officials na nag-enforce ay hindi na mapagigpitan yung community nila because of political affiliation. So for the next question, what are the challenges na na-experience nyo po during implementation of ordinance? According to Engineer Jason Alunan, ang isa ay na challenges is yung takot pagsabihan ng mga barangay leaders, yung mga kabarangay nila na itapon or isegregate ng tama yung basura. Dahil natatakot daw po na baka hindi na sila iboto sa susunod na eleksyon kapag naghigpit sila. Sumunod is yung pagtakbo ng sasakyan araw-araw. Minsan may araw na nasisira kaya hindi nahahakot ang basura, which is nagiging reason ng mga taong bayan upang magreklamo bakit hindi pa nahahakot yung basura nila. Minsan daw po isa sa mga challenge is yung biyahe po nung pagtatapon ng truck sa landfill na which is umaabot ng 30 to 45 minutes para lang maitapon or maibiyahe. Tapos hiwalay pa daw po kapag may mga ibang magtatapon pa rin, which is lalo natagal po bago sila makapagtapon at makapaghakot ulit. Minsan wala nang matapunan ng basura kaya nade-delay rin ang hakot. Mabuti na lang daw po may social media na upang makapag-announce sila bakit hindi sila nakakapaghakot ng basura. Tapos may isa daw pong practice sila na ginagawa sa Lumban, which is yung pagtanggap nila ng 1 kilong plastic kapalit ay sabong panlaba. Tapos, yun po yung practice na ginagawa nila before mag-quarantine. At ngayon daw po, ang practice na nila is 30 kilos kapalit ng safeguard na jumbo. The other question is about the best practices and innovations of Municipality of Lumban regarding solid waste management. As of the interview, sabi nila na yung pagbabawal ng plastic and yung pagtitrade ng items for every measure of waste is so far the best practice because hindi lang sila yung nagbe-benefit na luminous yung community, it also benefits the people who receive the goods which they can use for their everyday living. Furthermore, the innovative approaches or technologies that the municipality adopted to improve waste management processes is that they are planning to have their own waste or landfill at Caliraya. That was so far their best approach and they call it their best hope. Umaasa po talaga sila at ginagawa nila yung lahat ng suporta para matuloy yung project na yun at magkaroon sila ng sariling landfill. 2 days, sabi ng how has the community responded to these best practices and innovations and what impact have they had on the overall waste management sa situation ng Lumban? So, 2 days, according to the interview, the community response is going down. Kung hindi nga daw nag-pandemic, mas mataas yung progress ng
ng participation ng mga tao, especially that the municipality of Lumban is having partnerships with Unilever and CBK kung saan nanggagaling yung goods na itinitrade nila for every measure of waste na binabalik ng tao. So, bukod sa nagbe-benefit yung community, the best practice and innovation is not